Bagong lahat, luma muna. After ng 64 points career high ni Giannis nung nakaraan nilang game, ang sumunod naman doon ay 50-point game ni Jalen Bronson versus Phoenix Suns. At sa history, siya lang ang merong 9 out of 9 mula sa 3-point area na merong 50 points. Ang mga fans doon at ibang writer pinost agad na dapat makakasama na si Jalen Bronson sa All-Star Game sa Indiana. So far, pang all-star naman talaga yung average ngayon ni Bronson. Almost 26 points, 3 rebounds at nasa 6 assists per game. Panalo pa ang Knicks kontra sa Phoenix Suns. Base pa sa stats ng NBA, nakalinya itong si Bronson kina Damian Lillard, Kyrie at Bubble MVP TJ Warren na merong 9 3-point shot na merong 50 points within 12 attempts mula sa beyond the arc. Makakadagdag kasi doon kay Jalen Bronson yung pang all-star na boto kung ginawa niya pa yon sa Madison Square Garden. Tatata kasi yun sa history. Si Steph, nung unang lumakas ang pangalan niya, nakagawa siya ng career high sa Madison Square Garden. Doon din niya na-break ang record sa most 3-point shot. May scoring record kasi sa Madison Square Garden na doon talaga binibilang yon dahil meka ng basketball. Ang Big 3 naman ng Suns nakapaglaro na nung last game nila versus Nets. May combine silang 75 points, 27 kay KD, 34 kay Booker, 40 naman para kay Bradley Beal. Natalo ang Suns doon. Dito naman versus Knicks, tumagal lang si Bradley Beal ng 5 minutes dahil nagkaroon siya ng injury sa paa. So hindi rin nagtagal yung Big 3 ngayon ng Phoenix Suns na base sa interview naman ni Coach Frank Vogel nung in-x-ray ang paa ni Beal, wala naman nakitang malalang damage. Sprain ang nilagay na unang report doon, pero wala pa rin nilagay kung kailan siya makakabalik. Sa total na 25 games ng Suns, 6 na games pa lang nakakalaro si Beal na may average siyang 16 points, 4 rebounds at 3 assists per game. Technically, si Bradley Beal ang highest paid player ng Suns dahil si KD meron kasing incentive. Lamang din si Beal ng nasa $300,000 kumpara kay KD. Sa stats pa, mas efficient si Eric Gordon at Grayson Allen kumpara kay Bradley Beal dahil mas nakakalaro sila. Sa 6 na games pa ni Beal, 2-6 record pa sila nun at magaan pa ang schedule niyan. So nagkamali ba ang Suns doon sa pagkuha kay Bradley Beal? Ang nag-execute ng trade na yon, yung mismong team owner si Matt Ishbia. Nagawa nilang alisin ni Beal yung kanyang no-trade clause sa Wizards. Nung una, pinuri yun ng buong NBA community sa ginawa nilang trade dahil star player pa rin si Beal. Sino daw ang babantayan sa kanila, sabi nung isa. Hindi rin ito yung expected sa season ngayon ng Suns dahil 3 superstar nga nasa kanila. Nasa top 10 pa rin naman sila ng standing at nakakaabot pa rin naman sa top 6. May natitira pa namang 57 games sa ngayon. Base sa winning rate ng Suns, ang max na pwede nila makuhang panalo kapag natapos yung season, 42 wins. Below sa average ng numbers of wins sa top 6. Sa 57 games na yon, kailangan ng Suns na makakuha ng at least 30 wins pataas para makasecure ng top 6 or top 10. Ilang games pa ang pwedeng magsama yung Big 3 ng Suns na hindi sila mag-a-adjust or sabihin nating mag-complement agad yung tatlo. Sa stats ngayon, 0-2 ang Big 3 ng Suns dahil hindi rin naman nagtagal maglaro itong si Bradley Beal. Ito rin yung critical season kay Kevin Durant dahil nalusutan nga ng Suns yung tax apron na maglilimit sa team para makakuha ng key players na isasama sa kanila. Na-trade pa nila si DeAndre Ayton. Panalo sila sa trade na yon dahil kailangan talaga nilang i-trade si Ayton dahil iba pa ang usapan next year. Pwede nang ma-trade ngayon yung mga players ng Suns na napapirma nila, pero ang tanong, sino ang gagamitin nilang pang trade para makakuha ng quality player? Base sa roster nila, ang may value na players doon si Eric Gordon, Grayson Allen, Jordan Goodwin at Yusuf Nurkic. Mga vital piece pa ng rotation nila. Ang pag-asa ng Suns ay makakuha ng player galing sa buyout. Minimum contract ang pwede nilang ibigay doon. Sa 57 games na natitira ng Suns, ilan pa yung malalaro doon ni Bradley Beal dahil meron nga siyang mga injury. Si Kevin Durant nagpapahinga na lang din dahil meron din siyang injury katulad ni Booker. At kung ibabase pa sa stats, nananalo din naman ng Suns kapag si Booker at itong si Kevin Durant ang magkasama dahil makataas ang kanilang offensive rating. Mahirap din kumawala kay Bradley Beal ngayon dahil sa kontrata niya at health issue. Hindi rin siya basta-basta ma-trade dahil marami ngayong mga star player din na merong malaking kontrata na mababa na yung value.